Sabi niya po dito, pain with a purpose. Amen. Yung pag-uusapan po natin yung ngayong umaga to, pain with a purpose. Yan po yung number 1 na pag-uusapan po natin. Sabi niya dito, ang Diyos, punong-puno ng sorpresa sa buhay natin. Nasaan ka man sitwasyon ngayon, amen, napakahiwaga, napakaganda yung sorpresa na ginagawa ng Diyos. Kapag po may mga pagpapala po tayo sa buhay, ang sarap sabihin, grabe sorpresa ng Diyos ko. Kung paano po kapag problema yung dumating sa buhay mo, ano yung itatawag natin dito? Sorpresa pa po ba? Yung itatawag mo? O suko ka na agad sa problema dumating sa buhay mo? Ngayon umagang punto, amen, may gustong ipahayag ang Diyos, ibigay para po magtagumpay ngayong 2024. Sino po yung dito yung nag-aabang sa 2024? Kakaiba yung mangyayari sa buhay niya. Lahat po tayo naghahangad. Kami po mga leader, mga pastor, lalong-lalo na po in this moment, naghahangad po kami ng pagbabago ng bawat isa. Ngayon umagang to, magbago po tayo. Seryosohan natin yung pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ito yung kailangan natin. Dahil dito mabubuhay. At dito mananatili sa presensya ng ating Panginoon. Sabi niya po dito, counting it all joy. Yung mga problema na dadating sa buhay mo, counting it all joy. Yung magiging mangyayari. Yung happiness po at joy, amen. Iba po yung gustong sabihin nila sa buhay natin. Kapag po sinabi na happiness sa buhay natin, makukuha mo to outside sa buhay mo. Amen. Matutuwa ka sa mga pinapanood mo. Amen. Natutuwa ka sa mga kinakain mo, nagagalak ka sa mga bagay na ginagawa ng mga tao sa buhay mo. Pero limitado yung happiness sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung joy, paano ba to? Yung joy po, sabi po kasi ng Santiago chapter 1 verse 2, may joy. Ito pong joy, makukuha po natin ito inside, in heart. Amen? Sa puso natin. Makukuha po natin ng joy sa puso natin. Paano natin makukuha yung joy sa ating buhay? Makukuha po natin ito sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala pong namamahal na Kristo sa buhay po natin, walang source of joy na makakamtan mo. Alam niyo po ba, yung pinaka nakakalungkot dito, marami na pong Kristiyano ang hindi masaya sa buhay paglilingkod nila. Marami na pong Kristiyano ang matamlay sa paglapit sa Panginoon. Marami ng Kristiyano ang nawalan na ng pag-asa. Bakit po? Dahil sa problema, dahil sa mga trial, sa mga pain na nararanasan ng bawat isa. Ngayong umagang to, paano ka haharap sa mga problema kung walang namamahal na Kristo sa buhay mo? Marami na po akong na-encounter na mananampalataya na sabi na maglilingkod sila hanggat managot yung hininga nila. Pero ngayon, hindi po namin sila kasama. Alam niyo po ba bakit? Inabandon na nila yung pananampalataya, yung relasyon nila sa ating Diyos. Bakit po? Walang source of joy sa kanilang mga puso. Amen? Makakalaban ka lang kung may source of joy ka sa iyong buhay. Alam niyo po ba yung Pilipos chapter 4, verse 4? Sabi niyo dito, magalak ka. Inuulit ko, magalak ka. Rejoice. Amen? Napakaganda po ng talatang to na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba yung mas salamat ngayon umagang to. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri parangal. In Jesus' name we pray. Amen and